Ayon ni Martin Romualdez, paano daw na siya ang nagiging mastermind, o paano daw naging siya ang mastermind dyan sa korupsyon o nangyayaring korupsyon ngayon sa bansa. Paano daw? Ang sinasabi niya, hindi siya papayag na gawin siyang scapegoat, kung sa baga gawin siyang sangkalan o sisihin sa pangyayari ngayon, yung korupsyon. Ang tinuturo niya na may pakala daw ay si Chis Escudero at saka si Saldico, di ba? Yan ang tinuturo niya ngayon. At sinabi niya, kaya daw niyang ipagtanggol o handa daw siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Yan ang pahayag ni Martin Romualdez kahapon. Dito makikita natin na umpisa na, nagkalaglaga na o magkalaglaga na po dito. Sinasabi na nga ba sa mga tarot card na darating ang panahon, yung mga kalaban ni VP Sara Duterte ay sila mismo ang magsasabong o mag-away-away. Sa baga magkawatak-watak ang mga yan dahil hindi yan sila magkakasundo. Ayan na nga ngayon, nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na po. Dahil siguro lumabas ito si Martin dahil gustong lumabas sa ibang bansa at magpagamot. Hinarang ng ombudsman. Hindi pumayag si Ombudsman Trimulya na lumabas si Martin Romualdez para magpangamot. Baka daw hindi na babalik dito sa bansa. Natakot na baka hindi na babalik sa bansa kung papayagan nila. Kaya nagugulat lang po tayo kahapon. Biglang naglabas ng pahayag si Martin Romualdez. Samantala, hindi natin nakikita ito. Di ba? Agkalaglaga na po. Sa pagsasalita niya kahapon, nakikita nyo ba ang reaksyon o mga comment ng taong bayan? Pinagtawanan po yung pahayag ni Martin Romualdez at marami pong nagagalit. Marami pong tumatawa at maraming nagagalit sa pahayag niya. Grabe, napakadami po. Parang viral nga yung pagsasalita yata niya kahapon eh. At sinasabi niya hindi pwede siya lang. So, ibig sabihin, parang inaamin niya na talagang may korupsyon o malaking korupsyon na nangyayari. Di ba? Kaya nga tinuturo na si Escudero, si Saldico, dahil parang inaamin niya na talagang may korupsyon. Kaya yan, nagkalaglaga na. Nagkalaglaga na. Ito na ang pagkakataon ng yung pagkakataon. Si VP Sara tataas na, di ba? Tataas na. Magkagulo-gulo na yung kalaban niya ngayon. Magtuturuan na sila ngayon kung sino-sino yung dapat ituturo nila. Maglaglaga na o magkalaglaga na. Kaya siguro, nung nakita ito dyan sa kamera, baka nag-isip-isip na kagabi yung mga yun. Naku po, si Martin nagsalita na. Kalaglaga na ito. Di ba? Grabe yung reaction ka po ng taong bayan. Grabe po talaga. Ang daming tumatawa, ang daming nagagalit dun sa reaksyon nung pinapakita yung pagsalita ni Martin Romualdez. Pero sinabi nga niya, handa daw siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya kahapon nagsasalita siya. Sa pananahimik to niya, hindi daw pwedeng gano'n na lang siya ang gawing sangkalan. Sinasabing na scapegoat nga. Hindi ayaw niyang pumayag o hindi siya papayag na gawing scapegoat, sangkalan o sisihin sa lahat. Dahil ang tinuturo nga niya, si Saldico, at si Chis Escudero at saka executive daw. Executive. Nakalaglaga na. Pero grabe ang galit sa taong bayan. Grabe ang tawa ng taong bayan sa pagsalita niya. Akala siguro maawa sa kanya ang taong bayan, pero nakikita natin parang nagagalit pa nga ang taong bayan. Kaya inasar pa siya ni Kiko Barsaga na sinabi niya, pag nakita daw sila ni Martin, yayakapin niya at bubulungan niya na huwag kang mag-alala, hindi ka makukulong dahil presidente ang pinsan mo o yung pinsan mo ay presidente. Inasar. At inasar rin siya ni Rowena Guanzo na mahaba ka pang, mabuhay ka pang mahaba, Martin Romualdez, dahil marami pang mga patay gutom na mga trolls daw na kanyang pinapasahod. Grabe. Daming pang-asar kahapon, dami po, dami. Kaya ang balita kahapon sa araw na yun, halos pabor kay VP Sara Duterte.
Ito na nga ba yung sinasabi na hindi talaga magtatagumpay yung mga kasamaan sa kabutihan. Hindi talaga. Saka yung kasinungalingan, hindi magtatagumpay yan sa katotohanan. Ayan na nga, unti-unti na po maglalabasan dahil sila mismo ang maglalabasan ng sarili nilang baho. Di ba? Sila na mismo. Sila na mismo diyan ang mag-aaway-away at maglalabasan kasi magtuturuan na po sila diyan. Magtuturuan na. Tapos isa pa kahapon, nag-declare na po si Leni Robredo na hindi siya tatakbo sa national at gusto niya tatakbo lang sa second term ng pagka-mayor, di ba? Sabi naman doon sa nakikita ko na ang sinabi daw ni Abante, gusto niyang kausapin ng masinsinan si Leni Robredo. Akala mo sino? Akala mo sinong malinis kausapin masinsinan si Leni Robredo? Gagamitin pa yata si Leni Robredo para inkis si Leni Robredo maging pangulo, makakaiwas sila sa pananagutan. Gagamitin pa si Leni. Uutuin pa. Nanahimik na yung tao Nanahimik na idadamay pa nila sa problema nila. Gawin pa nilang panangga si Leni. Kahit naman tumakbo si Leni, hindi rin mo nanalo Bigyan nyo pa na sakit ng ulo si Leni. Huwag nyo na bigyan na sakit ng ulo si Leni. Ayan na, nakapag-isip na, nakapag-desisyon na ng tama. Tama po talaga yung desisyon niya na huwag na siyang tumakbo at itutuloy na lang yung term niya sa pagka-mayor. Dahil sa sakit talagang ulo niya, dahil bukod sa hindi siya mananalo, marami po talagang kaharapin siya ng mga bus galing sa mga tao. Yung mga pag-ano ng mga tao sa kanya. Sigurado yan. Sigurado yan dahil gawin yan siyang panangga ng mga yung mga gumagawa ng katiwalian para kakampi sa kanya, para inkis siya maging mangulo, inkis na siya magiging sunod na pangulo, hindi niya mapakulong yung mga gumagawa ng korap dahil sigurado kakampi sa kanya yan. Kaya na Abante tinan siya Abante. 'Di ba? Nakita ko lang sa post ito na gusto din niya mga kausap o kausapin masinsinan si Leni Robredo. Oy, kala mo. Gusto patang utuin si Leni. Pinagtawanan tuloy ng tao. At saka may nakita pa kong isang post sa Facebook. Hindi ko lang alam kung totoo to dahil post lang, hindi ko nakita, nagsalita talaga siya, no? Pero ang sabi daw ni Claire Castro, yung mga OFW daw na sigaw na Duterte, hindi daw yun. Dahil ang sigaw daw ng mga OFW ay BBM. Isa pang Ang mga OFW daw pag sumisigaw, Duterte daw, hindi daw Duterte, kundi BBM daw ang sigaw kapag ang OFW ay kaharap si VP Sara Duterte. Ang sigaw daw ay BBM, hindi daw Duterte. Ayon kay Claire Castro. Nakita ko yan sa post sa Facebook. Baka totoo sinabi ni Claire siguro yan na ang sigaw daw ng mga OFW hindi daw Duterte kundi BBM. At tatawa ako doon. Tawang-tawa ako doon sa nakita ko BBM yung mata. Ano-ano na lang masabi niya. Akala talaga siguro ni Claire na yung bang maniniwala yung tao sa kanya pag siya nagsalita. Akala siguro na naniniwala yung mga tao pag siya nagsasalita. Akala talaga siguro niya. Yun siguro lagi naisip niya na pag ako nagsalita, mapapaniwala ko yung mga tao. Hindi mo niya nakikita na pinagtatawanan siya pag siya nagsasalita. Di ba? Pinagtatawanan siya. Pero siguro iniisip talaga niya na pag ako ito sasabihin niya, talagang maniniwala yung mga tao sa kanya. Maniniwala. Kagaya nung nakita ko, sinabi nga daw niya na yung sigaw din mga OFW, hindi raw Duterte, kundi BBM daw. BBM daw ang sigaw. O kayo mga OFW, totoo ba ang sinabi ni Claire Castro na ang sigaw nyo ay BBM at hindi Duterte? Yan ang sabi ni Claire Castro Nakita ko lang yan sa post sa Facebook. Pero hindi ko nakita na siya nagsasabi. Basta nakita ko lang po sa Facebook na sinabi nga daw ni Claire Castro na ang sigaw daw ng mga OFW hindi Duterte kundi BBM. Kaya tinatanong ko sa inyong mga OFW kung nakapanood kayo dito sa video ko, totoo nga ba na BBM ang sinisigaw ng mga OFW at hindi Duterte?
Tawa ako. Grabe po. Yung mga balita kahapon. Napakatindi mga balita kahapon. Una, lumabas si Lini, nag-declare na hindi na nga sa tatakbo sa sa nasyonal, kahit anong posisyon sa nasyonal. Tapos, si Remulla nagsalita na hinarang nila si Martin Romualdez dahil pupunta ng ibang bansa at magpagamot. Hindi nila pinayagan, hinarang nila, baka daw hindi na babalik dito sa bansa. Pagkatapos doon, pagdating ng mga hapon-hapon na yon, si Martin Romualdez lumabas, nagsalita dahil hindi na daw siya makakapigil pa sa pananahimik na niya at nagagalit nga na hindi siya papayag na gawin siyang scapegoat at paano daw na siya ang nagiging mastermind o paano daw naging siya ang mastermind sa korupsyon. At tinuturo niya si Chis Escudero at saka si Saldico, di ba? Yan, nakita niyo naman siguro yan kahapon yung mga pahid niya dahil parang nag-viral pa yan kahapon dahil maraming reaction dun na tumatawa, nagagalit, yung comment section. Grabe po talaga. Kaya ano pong masasabi nyo sa pahayag ni Martin Romualdez kahapon na sinabi nga niya kung paano siya nagiging mastermind at kaya daw niya o handa daw siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Anong masasabi nyo? At yung sinasabi ni Claire Castro na hindi daw Duterte sinisigaw ng OFW kundi BBM daw, gaano ba yan katotoo? Comment nyo lang po sa baba at maraming salamat sa inyo.